Tingnan naman po natin mga kapatid, ang mensahe ng ating Diyos sa ating teksto ngayong hapong ito. Ang buhay niya para sa atin, ang buhay natin para sa Kanya. Pagkatapos siyang ideklara ni Pedro na the Christ of God, ibinahagi ni Jesus ang napipinto niyang pagdurusa. Isang bagay na hindi nila inaasahan, sila na naghihintay ng Mesyas na magbabalik ng kaharian ng Israel, ng kadakilaan ng kanilang hari, ng kayamanan, katiwasayan ng kanilang buhay. Ito na ito. Yan ang dadali ng Mesyas, ang kaharian ng Diyos. Pero sabi niya, hindi mangyayari yan. Sapagkat ako ay magdurusa sa kamay ng mga pinuno ng Israel. Ngunit ako ay mabubuhay na maguli. And on the third day, be raised. Siguro, nung napakinggan nila yon, nagdaan lang siguro sa tenga nila yung on the third day will be raised. Sapagkat mas mabigat na mapakinggan nila na siya ay daranas ng pagdurusa at kamatayan. Bukod dito, hinamon pa niya ang kanyang mga alagad na ialay ang kanilang buhay. So hindi lang siya mamamatay, pati sila idadamay niya. No? Iaalay nila ang kanilang buhay upang sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya saan? Sa Kanyang pagkamatay? Saan ba siya pupunta? Ngunit sinabi niya ang pangako na siya ay mabubuhay na maguli. Hindi nila naunawaan noon. Pero nung siya ay nabuhay na maguli, nakita nila ang katotohanan. At sila mismo ay nabuhayan. Na kahit inalay nila ang kanilang buhay sa kanilang Panginoon, alam nila na sila ay buhay. Malaya sa kasalanan at malaya upang paglingkuran ang kanilang bagong Panginoon. Alam nyo, imposible ito sa tao, ngunit posible sa Diyos. Imposible sa tao ang isuko ang kanyang buhay para sa isang Panginoon, sa isang Diyos. Imposible sa tao ito. Naalala niyo yung kwento ng rich young ruler. Ang sabi ng ating Panginoon, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Those who heard it said, then who can be saved? Kung siya na mayaman at pinagpala ng Diyos, yun ang akala nila. Hindi siya maliligtas, sino pa kaya ang maliligtas? Malinaw yung sagot ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, what is impossible with man is possible with God. Anong imposible sa tao? Anong imposible sa man? Imposible na maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsunod. Hindi natin kaya. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 3, there is no one righteous, no, not one. There is no one who understands and no one who seeks God. There is no one righteous. Walang maliligtas. Lahat tayo ay patay sa ating kasalanan. Sumusunod sa prince of the power of the air. Ang tawag sa atin ay the sons of disobedience. Paano tayo maliligtas? With man, what is impossible with man, sabi ni Jesus, is possible with God. Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12:3, therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says, Jesus is accursed, and no one can say, Jesus is Lord, except
in the Holy Spirit. Nakuha niyo yun? Hindi niyo maidideklara na si Jesus ay Panginoon ninyo kung hindi sa pamamagitan ng diwang banal na magbibigay ng kalakasan sa atin na sabihin ang mga katagang yon, Jesus is Lord. And mean it. Hindi lang yung bitawan ng salita, kundi talagang isuko ang ating buhay. Tawagin siya ng Panginoon dahil tayo ay kanyang mga alipin. Imposible sa tao, ngunit posible sa Diyos. Mabuti na lang, mga kapatid, na ang ating kaligtasan ay hindi ayon sa ating sariling kakayahan. Sapagkat kung ganun nga, ay nako, ako na po ang unang hindi maliligtas. Mabuti na lang na ang ating pagiging ligtas ay hindi natin na-maintain ang ating sariling lakas. Sapagkat kung gayon nga, isa na ako sa unang hindi makakatagal, hindi na makapananatili. Ngunit ang Diyos mismo ang may hawak sa atin. Hindi natin kayang kumapit sa Kanya at dahil sa ating kahinaan na yon, siya ang kumakapit sa atin. Ang buhay niya ay para sa atin, ang buhay natin ay para sa Kanya. Ang una nating makikita sa teksto natin ngayong hapong ito ay ang sakripisyo ng buhay niya para sa ikabubuhay natin. Tingnan niyo yung verse 21. And he strictly charged and commanded them to tell this to no one. Ano yung this? That he is the Christ of God. Tama yung sinabi ni Pedro. Sa Matthew 16, mas buo. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Mas kumpleto na deklarasyon. Sabi ni Jesus, flesh and blood did not give you that, but my Father in heaven. Galing sa Diyos, galing sa Espiritu ng Diyos, ang katotohanan ng Kanyang binitawan. But He commanded them to tell this to no one. Bagaman siya nga ang Mesiyas, at siya ang Mesiyas natin, siya ang Kristo, siya ang pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas. Bagaman siya nga ang Mesiyas, dumating siya upang maging lingkod na magdurusa at hindi haring magpapalaya. Dumating siya upang maging lingkod, servant, na magdurusa, suffering servant. At hindi haring magpapalaya, conquering king. So malinaw, kahit sa Old Testament, na 2 beses siya darating dito sa lupa. May mga scripture halimbawa katulad ng Psalm chapter 2 verses 7 to 9. At dahil dito, pinaniwalaan ng Israel na ang Mesiyas ay magiging isang dakila at makapangyarihang hari. Sabi doon sa Psalm 2 verses 7 to 9, I will tell of the decree, the Lord said to me, you are my son. Sabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, you are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bansa. Ikaw ang magiging may-ari ng lahat. And the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. No? Okay. Dash them in pieces like a potter's vessel. Kaya sila naniwala na ang darating na Mesiyas ay isang makapangyarihan at dakilang hari.
Ang sabi pa sa Isaiah chapter 9 verse 6, isang prediction ng kapanganakan ng anak ng Diyos. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, pansinin ninyo, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya naman, sa basa nila ng Old Testament, nakuha nila tong ideya na ang darating na Mesiyas ay makapangyarihan at siya ang magpapalaya sa bayan ng Diyos, Israel, magmula sa kanilang tanikala. Alam nila ito, may history sila nabasa nyo na ba yung Book of Judges? No, yung Book of Judges. Pagkatapos mo ng Joshua, Judges. Yung Book of Judges, paulit-ulit na kwento. Magkakasala ang Israel, mananalangin sila sa Diyos, mahahabag ang Diyos sa kanila, magpapadala ng isang judge, isang deliverer, magkakaroon ng peace at kalayaan sa kanilang bayan habang buhay yung judge, mamamatay yung judge, pagkatapos noon, magkakasala sila muli, sila ay ma-oppress ulit, hihiyaw sila ulit sa Diyos, makikinig na naman ng Diyos, kahabagan sila, magpapadala ng deliverer, magkakaroon ng kalayaan, kapayapaan. At habang buhay yung judge, okay sila. Pag namatay yung judge, wala na kung mangyari. Magkakasala sila ulit. No? So paulit-ulit. Siguro may mga 8 or 9 cycles na ganon sa Book of Judges. Naghihintay sila ng Mesiyas na magpapalaya sa kanila. Kasi sanay sila na pag sila ay nanalangin sa Diyos, siya ay magpapadala ng isang tagapagligtas. Hindi ng kanilang kaluluwa, kundi ng kanilang bayan. Sabi niya, commanded them not to tell this to no one. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang ministeryo sa lupa. Magpapagaling siya, sasabihin niya doon sa pinagaling niya, huwag mo sasabihin to ha. Secret natin to. Magpapakain siya ng marami, sasabihin niya, huwag niyo ikakalat ha. Magpapagaling siya ng may sakit, huwag niyo yung sasabihin muna ha. Alam niyo kung bakit? Kasi may timing po ang ating Panginoon. May takdang oras ang lahat ng gagawin ng Mesiyas sa kanyang pagtupad ng kanyang misyon. So hindi pwedeng mabunyag prematurely ang kanyang pagdating. Kasi alam niya hindi maunawaan ng tao eh. Ang iniintay nila, ibang Mesiyas, ibang tagapagligtas. At siya ay dumating upang iligtas ang kanilang kaluluwa at hindi lang ang kanilang bayan. Kaya sa Matthew 16:20, yun din ang mababasa natin, parallel account yun. Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Siguro gigil na gigil yung mga disciples. Alam naman namin na ikaw, Mesiyas, nakita na namin ang iyong kapangyarihan, narinig na namin ang iyong katuruan. Ikaw ay galing sa Diyos. Pero sabi niya sa kanila, shut up muna. Shut up muna. Hindi pa oras. Sabi niya sa John chapter 6 verse 15, nung siya ay nagpakain ng karaming tao, 5,000 yung men pa lang. So siguro mga 20,000 yung kanyang pinakain. 2 pirasong isda at ilang tinapay lang, napakain niya ang 20,000. Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king. Yun ang kanyang iniwasan. Jesus withdrew again to the mountain by himself. Sa John chapter 7 verse 30 to 31, papunta siya sa templo sa Jerusalem upang mag-attend ng feast. Ang sabi doon, so they were seeking to arrest him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come. Yet many of the people believed in him.
They said, when the Christ appears, will He do more signs than this man has done? Nakita nyo na hinihintay nila ang Mesyas. Pero ang hinihintay nila, yung Mesyas na magpapalaya sa kanila magmula sa tanikala ng Roma. Hindi nila inaantay ang Mesyas na mamamatay sa krus para sa kanilang kaligtasan espiritual. Pero ang sabi niya, the Son of Man, tignan niyo yung verse 22, the Son of Man must suffer many things. Must. Kailangan magdusa. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed. And on the third day, be raised. Mahalaga na matanggap ng mga alagad niya na ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, which he predicts here, ay bahagi ng pagiging Son of Man. Finally, nandito na yung Son of Man. Inihintay nila yung Son of Man. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Daniel chapter 7, verses 13 to 14, merong pong hula, merong prophecy. Ang sabi po doon, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days. Sino yung Son of Man? Son of God, Ancient of Days, Father. God the Father. And was presented before him. Ano ang characteristic nitong Son of Man na ito? Ano ang magiging role niya? Sabi doon, and to him was given dominion and glory and a kingdom. Kuha niyo na kung bakit naghihintay sila ng kalayaan. Nakuha niyo na kung bakit naghihintay sila ng kingdom on earth. And that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Siguro paulit-ulit na binabasa ng kanilang mga leader yung Daniel para ma-encourage sila, meron darating na Son of Man. At pagdating niya, tayo naman ang mamumuno. Pero hindi nila nakita ang sinabi ng Isaiah 53:10. Ang sabi doon, yet it was the will of the Lord to crush him. Sino yung him? Yung Mesyas, yung Son of Man. Yet it was the will of the Lord to crush him. And he has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his days, the will of the Lord shall prosper in his hand. So sinabi ng Old Testament na yung Son of Man, yung Mesyas, magdurusa. Yun ang sinabi ni Kristo, I will suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and scribes. The elders, the chief priests and scribes, ito yung mga religious leaders nila, ito yung mga banal na pinuno ng Israel. Sila yung nakakaalam ng kanilang scriptures. Sila ang maaaring mag-identify ng Son of Man, pero sila ang hindi naniniwala kay Kristo Jesus sapagkat ang inintay nila ay ibang Son of Man. Hindi nila iniisip na kailangan nila ng tagapagligtas para sa kanilang kaluluwa sapagkat sa kanilang pag-iisip dahil sila ay ipinanganak na Hudyo, pinalaki ng Hudyo, naging relihiyoso, sila ay ligtas na. Hindi ba pamilyar yon? Marami sa atin, ay ipinanganak na akong ganyan. Ipinanganak na akong ebangheliko. Ipinanganak na akong katoliko. Kaya ako ay katoliko, sarado, selyado, kandado. Ganun ang kanilang pag-iisip. Kaya dumating ang kanilang Mesyas, hindi nila nakilala. At alam nila, ang sinabi ng Isaiah 53, na siya ay mamamatay, magdurusa.
Pero may pangakong sinabi si Job. Si Job. Yung Job po kasintanda ng Genesis. Sa Job 19:25, sabi niya, "For I know that my Redeemer lives." So yung resurrection ng ating Panginoon na kanyang pinrophesy dito sa Luke 9:22, pinrophesy na ni Job sa Job 19:25. "For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. He will be physically resurrected." Sabi ni David sa Psalm 16:10, "For I will not abandon my soul to Sheol." Si David, nangungusap siya na siya ang Mesyas sapagkat galing kay David si Jesus. "For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One," ang Holy One sa Old Testament ay yung Mesyas, "or let your Holy One see corruption." So sa Old Testament ay pinrophesy na ang Son of Man ay mabubuhay na maguli. Eh anong sinabi ni Kristo? The Son of Man must suffer many things. Isaiah 53:10. "And be rejected by the elders and chief priests and scribes." Isaiah 53:12. "And be killed, and on the third day be raised." Job 19:25, Psalm 16:10. Yung binigay niyang prophecy ay naaayon sa sinabi ng Old Testament. Wala silang excuse sapagkat nasa kanila ang Old Testament. Hawak ng Panginoon, mga kapatid, ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, sa buhay ni Jesus. Yung kanyang kapanganakan, yung kanyang paglaki, yung kanyang pagpasok sa Jerusalem, yung kanyang ministeryo sa Galilee, lahat yon ay hawak ng Panginoon. Hawak niya ang lahat ng pangyayari sa kanyang sariling buhay. Pati na rin ang paghain ng kanyang buhay para sa atin. Alam niyo ba na ang ating Panginoon ay hindi victim? Hindi po siya biktima. Ay, kawawa naman si Jesus. Hindi po siya kawawa. Pinlano po niya lahat yon. Kaya sabi niya, wag muna ngayon, wag niyo muna sasabihin, kasi hindi pa oras. Kasi may plano siya na may timetable. Sabi niya sa John chapter 10 verse 18, "No one takes it from me, but I lay it down," yung kanyang buhay, "I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down. I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father." Sa Acts 2:23, ang sabi ni Peter sa unang sermon niya sa araw ng Pentecost, "This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God." So ang kanyang pagkamatay, ang kanyang rejection by the elders and the chief priests and the scribes, ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang pagkabuhay na maguli, was according to the definite plan and foreknowledge of God. Pero nung sabi niya, may akusasyon siyang sinabi, "You crucified and killed by the hands of lawless men." You, kayong mga Hudyo, you crucified Him. But that's according to God's plan. But you are responsible. Yung kasamaan na yon ay nasa inyong mga ulo. Pero yun na nasa plano ng Diyos. Sapagkat kahit ang masasama nating balakin at gawain ay nagagamit ng Diyos para sa kanyang kabutihan, para sa ating kaligtasan, para sa kanyang kalwalhatian. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya naman sa 1 John 2:2, ang wika ni John, He is the propitiation, bayad sala, for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang sabi sa Hebrews 2:17, "Therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation," bayad sala, "for the sins of the people." Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta bilang isang suffering servant. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa krus. Sapagkat lahat tayo ay mayroong pagkakautang sa Diyos Ama na hindi natin mababayaran.
ng relihiyon, ng mabubuting gawa, ng pagsunod sa ritual at paggawa ng mga sakramento. Hindi natin mababayaran ang isang utang at ang tanging makababayad lang nito ay isang spotless Lamb of God, walang kasalanan, na kordero ng Diyos. Siya ang bayad sala para sa atin. Yun po ang ating sineselebrate ngayon. Yung kanyang sacrifice. Ang sakripisyo ng buhay niya para sa ikabubuhay natin. Pangalawa, at dito po ako magtatapos, sinasabi ko po yun pagka meron pa ho akong 30 minutes sa aking mensahe. Pero pangalawa, ang sakripisyo ng buhay natin para mabuhay para sa Kanya. Tama lang naman, di ba mga kapatid? Kung ang sakripisyo niya ng buhay niya ay para sa ibubuhay natin, tama lang siguro na ang sakripisyo ng buhay natin para mabuhay para sa Kanya. Kanyang buhay para sa atin, ang ating buhay para sa Kanya. Sabi niya sa verse 23, and He said to all, if anyone would come after me and let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Alam niyo, ang ating sarili, ang pinakamalaking Diyos-Diyosan natin. Kaya ang pagpatay sa ating sarili, hindi po siya nag-endorse ng suicide, ha? Baka isipin niyo, papakamatay na lang ako. Sabi kasi ni Jesus, let him deny himself. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Pagpatay ng ating sarili ay kailangan para mabuhay para sa Kanya. Pansin niyo yun? Kailangan patayin, quote-unquote, ang ating sarili para mabuhay para kanino? Para sa Kanya. Hindi para sa ating sarili. Kasi patay na eh. Nakuha niyo ba? Kung patay na ang ating sarili at yun ang pinakamalaki nating Diyos-Diyosan, yun ang palagi nating sinusunod, ang ating naturalesa, ang ating sariling kalooban, ang ating pagnanais, ang ating pagnanasa. Kung papatayin ko yun, makakasunod ako sa Kanyang kalooban, sa Kanyang pagnanais, sa Kanyang pagnanasa para sa akin. Yun po ang hinihingi niya dito. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang ating buhay, para tayo mabuhay sa Kanya. I have been crucified with Christ. Kaya sabi niya, let him deny himself, take up his cross. Ang ibig sabihin po nun ay mamatay. Patayin ang sarili. Patayin ang sarili na naghahari sa ating puso. At hayaan na ang ating tagapagligtas ang maghari imbis na yung sarili natin. Yun ang ibig sabihin nun. Ang kanyang kalooban at hindi ang atin. Ang kanyang pagnanasa at hindi ang atin. Ang kanyang ambisyon, hindi ang atin. Ang kanyang kagustuhan at hindi yung atin. Pero pag tayo nananalangin, Panginoon, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan. Puro gusto, 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 gusto. Parang bill mo ko, bill mo ko, bill mo ko. Pero ang sabi niya, ang kanyang masusunod at hindi ang atin. Doon po sa Garden of Gethsemane nung gabi na bago siya ipinagkanulo, siya ay naroon at siya ay nananalangin, sabi niya, let this cup pass from me. Kung pwede lang, Diyos Ama, sana hindi ko na maranasan, sana hindi ko na kailangan maranasan ang pagbabayad sala na ito. Sana hindi ko na maranasan na ako ay maging kasalanan upang ako ay yung itakwil, parusahan, para sa lahat ng mananampalataya sa akin. Sana hindi ko na kailangan gawin. Pero ang sabi niya, not my will, but yours. Not my will, but yours. Yung pong ibig sabihin ng
deny himself, take up his cross daily. Daily po mga kapatid. Kasi alam nyo kung bakit daily? Kasi daily po din po tayo nanghihina. Daily po tayo nanghihina. In fact, if we will be honest, hourly tayo nanghihina. Hourly tayo nagkakasala. Kaya kailangan hourly. Deny yourself, take up your cross. Hourly. And follow Him. Pag-alay ng ating buhay, whoever loses his life, sabi sa verse 24, whoever would save his life will lose it. Kung pangangatawanan ninyo ang inyong sariling kalooban, sariling kagustuhan, sariling pagnanasa, sariling ambisyon, whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Kaya naman si Pablo sa Philippians 1:21, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. To die is gain. Ang ibig sabihin din nito ay pagsuko ng ating kayamanan. Sabi sa verse 25, for what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Kung pag-aarin nyo man ang buong daigdig, exaggeration po yun kasi wala naman pong may-ari ng buong daigdig. Although meron na po tayong mga sobrang yaman katulad ni Elon Musk dahil sa presyo ng kanyang stock, ng kanyang kumpanya. Ngayon ay officially the first trillionaire. Hindi lang po siya millionaire, hindi lang po siya billionaire, siya po ay trillionaire. Pero what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeit himself? Himself, yung kanyang soul. Kahit ang pag-aari niya ang lahat ng kayamanan, lahat ng ginto, lahat ng pera sa buong daigdig, ang lahat ng iyon ay hindi sapat upang pagbayaran niya ang kanyang sala at siya ay maligtas at mapatawad ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay baliwala sapagkat hindi niya matutupad ang perfection na requirement ng Diyos para siya ay makapasok sa langit. Alam niyo ba na ang passing grade ng Diyos para tayo ay makasama niya sa langit ay 100%? Hindi 99.9999999. 100%. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:48, be perfect, for your heavenly Father is perfect. E di walang maliligtas. Kaya nga sabi niya, with man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Kaya tayo ligtas ng Diyos. Bakit? Paano? Ang Diyos, nagkatawang tao, sa kanyang anak na si Jesus, at siya ang nabuhay ng walang sala. He obeyed the law perfectly. So siya 100% ang grade niya. Sabi niya, ang lahat ng mananampalataya sa akin, ibibigay ko yung 100% na yon, ilalagay ko sa kanyang test paper. 100%. Yun lang ang tanging paraan upang tayo ay maging perfect. Panampalatayanan natin si Jesus. At ang kanyang perfection ay kanyang ibibigay sa atin. For he who was without sin was made sin for us, so that we might have the righteousness of God. 100%. So meron bang katubas na kayamanan yon? Wala. Kuminsan nagiging balakid sa ating pag-alay ng ating buhay sa ating Panginoon, ang ating kayamanan. Halimbawa, yung sa pagbibigay sa church. Alam niyo kung sino ang madalas magtanong sa akin kung ano ba yung basis ng 10%, Pastor? 10% ba ng ano yun? Ng gross
o ng net after tax? No? Alam niyo ang hinihingi ng Panginoon? Kala niyo ba 10%? Ang hinihingi niya 100%. Bakit? Sa kanya galing lahat eh. May karapatan siyang hingin lahat ang ating kayamanan. Ganun pala, Panginoon. So, hindi na lang ako magpapayaman. Kung pagyamanin mo ako, sa iyo din naman kasi lahat. Hindi ba nakaka-free ng tension yon? Ay, wala akong pakialam kung bumagsak ang stock market. Bakit? Ang Panginoon naman siyang may-ari niyan eh. 1 Chronicles 29:14. But who am I and what is my people that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you. All things come from you. 1 Corinthians 4:7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? Ano nga naman, meron ba kayong gamit na hindi galing sa Diyos? Hindi, pastor, ako nagtrabaho para dito. Sino nagbigay ng lakas sa inyo? Sino nagbigay ng talino? Sino nagbigay ng talino para kayo maging CPA? Para kayo maging engineer? Sino ang nagpapatibok ng puso nyo? Sino ang nagbibigay ng hininga sa inyo? So, galing ba sa atin ang ating kayamanan? Hindi ba galing lahat sa Kanya? Pagsuko ng pagpapahalaga sa sarili, pride. Sabi sa verse 26, For whoever is ashamed of me and of my words. Bigat nito mga kapatid. Of him will the Son of Man be ashamed. Alam niyo, ang isang utos sa atin ng Panginoon, magbahagi ng banal na ebanghelyo sa iba. I-share ang gospel sa iba. Nakakasunod ba kayo? Kayo ba'y nagsishare ng gospel sa inyong mga kasama sa bahay, sa opisina, sa klase? Consistent ba kayo? Alam nyo, ako hindi. Aminin ko sa inyo. Ano ang unang dahilan kung ba't hindi makapag-share ang isang tao ng gospel? Pastor, nahihiya ako eh. Actually, ang gusto niya sabihin, Pastor, kinahihiya ko ang aking Panginoon. Kinahihiya ko ang aking Panginoon at ang kanyang salita. Whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed. Bakit natin kinahihiya ang Panginoon? Kung minsan, secret Christian tayo. Ayaw natin paalam na Kristiyano tayo. Dahil ayaw natin na tayo'y usigin. Kung minsan, ayaw natin na tayo ay libakin. Dahil Kristiyano tayo. Kaya secret lang ha? Christian ako, pero secret tayo lang ha? Wala pong secret agent sa kingdom of God. So kung kayo ay nagkikristyanuhan lang at nagpapanggap lang at ikinahihiya ang ating Panginoon, mahabaging Diyos, kaawaan kayo ng Panginoon. Sabi niya, the Son of Man will be ashamed when He comes in His glory and the glory of the Father and of the holy angels. Tapos tinapos niya to. Verse 27, But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. Ang pag-alay ng ating buhay para mabuhay para sa Kanya ay may pangakong kalwalhatian. Sabi sa 1 Corinthians 2:9, But as it is written, what no eye has seen nor ear heard, nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love Him. Walang katumbas na ganda, walang katumbas na yaman, walang katumbas na sarap ang ipinapangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya at magdideklara ng Kanyang gospel. Colossians 3:3, For you have died and your life is hidden with Christ in God.
When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. In glory. Alam nyo, ginawa ng ating Panginoon, bago tayo dumako sa ating Holy Communion, ang ginawa po niya, tingnan nyo yung verse 27, "But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God." So meron kayong kasama dito na hindi mamamatay bago nila makita ang kalwalhatian ng kaharian ng Diyos. Tignan niyo yung susunod na verses. Ano sinasabi? Now, about 8 days, wala sa screen. Tignan niyo yung Biblia niyo. Palaging nasa screen eh. Kaya ako nga pinabubuksan yung Biblia sa inyo. Wala sa screen ito. Pero nandun sa Biblia nyo. Tignan nyo. Kasi nakaasa sa screen eh. Tamad magbuklat, no? Now about 8 days after these sayings, He took with Him Peter and John and James. Kasama sila dun. Peter and John and James. And went up on the mountain to pray. And as He was praying, the appearance of His face was altered, and His clothing became dazzling white. Kanyang pinasilip sa kanila ang kanyang kalwalhatian at ang kalwalhatian na kanilang mararanasan kung sila ay susuko ang kanilang buhay para mabuhay sa Kanya. So sa ating paghahanda ng ating Lord's Table ngayong hapong ito, tanong ko sa inyo, ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Kanya. Handa na ba tayong ibigay ang ating buhay upang ipamuhay ang nagbigay buhay sa atin? Handa na ba tayo? Sa tuwing tayo ay tatanggap ng communion, ating inaalala ang kanyang pagkamatay sa krus, na siya ay nabuhay na walang sala upang ang kanyang pagiging walang sala ay kanyang maibigay sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Siya ay namatay na walang sala upang ang lahat ng may sala ay magkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan niya. Katuwiran, kapatawaran. Yan po ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano naman ang ibibigay natin sa Kanya? Hinahihiya niyo ba siya? Tinatago niyo ba sa iba na kayo ay Kristiyano? Kung minsan ba kayo ay nanghihina, sinusunod ang inyong sariling kalooban at ang hindi ang Kanya? Huwag kayong mag-alala. Ang sagot ko sa lahat ng tanong na yan ay oo. So magkakasama po tayo na nanghihina. Kailangan natin paalalahanan ang ating sarili na ibinigay niya ang kanyang buhay at kailangan nating ibigay ang ating buhay para sa Kanya.